to Born to Praise TV channel. We are created to worship. As of 2 Timothy chapter 1 verse 7, dunay tulo. Number 1, aning mga igsoon sa atong paglakaw. Sa deliverance mga igsoon, kinahanglan na atay gitawag deliverance. Unsa man ang deliverance? Deliverance means the removal of evil spirits. Kaya ang espiritu mga igsoon, dili kalibutan nga dili usara. Baling pagadaghana. Mao na nga kung tabangan ta sa mga daotang espiritu, wa mo tay mahimo. Kisa may atong panalipod. Amen. Ang atong panalipod mga igsoon, ang espiritu sa Dios. Na even in the history, wa pa nakalupig sa espiritu sa Ginoo. Kung kinahanglan nga ining espiritu nga gihatag sa Dios nga wala naghatag og kahadlok, kinahanglan mabatunan nato ni aron ang atong batol diha sa tuang hunahuna, kinahanglan tang kanunay tang magbadaugon. Hallelujah. Ikaduha kaning gitawag natong inner healing. Kung wala tay, kung dili nato ni ma-deliver mga igsoon ang naa sa itong mga panghunahuna nga dautan mga igsoon, kung walay inner healing, meaning dihado gyud ang mga Kristohanon. Munang mawala tas mapa mga igsoon that we are considered that we are correct and true. In fact, dili. Amen. Ma-realize ba nato ato bang ma-recognize mga igsoon? Inner healing means healing our souls and emotions. Take note, from trauma and past hurt. Gikan sa na-traumatize ang atong kasing-kasing. Nganuman, tungod kay naguol kayo ta. Muna lang uban magwat mga igsoon kanuman, dili na nila makontrol silang hunahuna because they are traumatized. No? Unya sapuan kay ni delikado ni siya mga igsoon, critical ni siya nga dapat kung na ay battle, kung dili ma-deliver ang hunahuna sa tao, it turns to unsa man, depression. Ug unya maturiring. Na mo matingala lamang ka nga dalakaw-lakaw kas dalan ni kalitra kag katawa. Ha? Kaya nga naman, dili na nimo makontrol ang battle nga naa sa imong hunahuna. You know, ang the most powerful one nga naa nato mga igsoon among the organs in the body, kining ato ang hunahuna. Because mo siya ang willpower nga kung ma-defeated ni siya mga igsoon, dili na ka makamonitor sa imong gibati. That's why ang purpose sa Ginoo mga igsoon nganong itudlo ang pulong sa Dios para nga ma-deliver ta. Ma-remove ang sin because the sin is the cause, is the root of all. Mao ni siya ang tinugdan, ang sinugdanan sa tanan aron mapukan ang mga alagad sa Dios, labi na kung gigamit kas Ginoo. Inumdumi na nga attracted tas kaaway kung gamiton ta og nagpagamit tas Ginoo. We are decided to follow Jesus. Unya ang ato ang hunahuna 50-50, dili 100%, and that is very dangerous. So kung ikaw nagpagamit sa Ginoo mga igsoon, make sure you are surrendered to God in prayer. Muna importante gyud nga maghiusa ta mga igsoon diha sa ministry. Kay kung naay usa nato mga igsoon nga sukwahi ang iyang pagbati una-una, gubot. There will be no unity and there will be no deliverance. Kaya nga naman, si Lord is potential 100%. Walay black niya, always white. Why always white? Diya sa Ginoo mga igsoon. Ug sa dihang sambugan nato 50% sa kalibutan, 50% po mga igsoon sa Ginoo. Then where is the where is the 100% ang holistic natong gihatag sa Dios? Right? So next is kaning gitawag nato breaking strongholds, which happens in our mind. Dili nagsugod mga igsoon. Nya dili nato ni ma-break ang strongholds kung wala deliverance. Amen? Dili nato ni ma-break ang strongholds kung wala inner healing. So meaning to say, in the battlefield of the mind, naaning tulo. Una, unsa lang gani? Deliverance. Ikaduha, inner healing. Ikatulo, breaking strongholds. Mga igsoon, si Apostol Pablo, nag-instruct yun siya ni Timoteo mga igsoon. Gituluan si Timoteo, gikan pa si iyang pagyang people. Girebuke siya, no? If ever, there are times nga ang iyahang mga attitude, iyang hunahuna, conflict sa ministry, gikuan siya, kanuna siyang gituluan. Pero good thing na si Timoteo, iyang people diha sa Ginoo, under the ministerial work of Paul,
kanunay ni siyang adunay teachable spirit. Everybody say teachable spirit. So usan na siya mga igsoon nga factor nga si Timoteo ni grow in spirit. Okay? So doon na siya mga guideline on how to minister to broken people. To minister the broken and lost people. Iyang giminister gitudluan si Timoteo ni Apostle Paul para pag-minister niini pag-handle aning mga butanga. And then niingon siya nga ayaw kagool, ayaw kahadlok. Ngunit natawo mga igsoon ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, ayaw kahadlok, ayaw kagool, no? Nganuman tungod kay ang Dios unsa ganito? Kung ibalik mo to sa verse 7, aghatag siya gahom, no? Love o sound mind. So diha mga igsoon nagsugod ang ministry kay nganuman dili lagi walay inner healing, walay deliverance, dili po nato malantaw makuha mabuntog ang kaaway diha sa tunguna-huna kung walay breaking of strongholds. Dayon kaning gahom mga igsoon, no? Nagisgot pa siya power and love kaning gahom nag-address ni siya sa deliverance. Dili ta maka-deliver kung walay gahom. Amen. Dili ta maka-deliver, dili mo tuon nato ang kaaway mga igsoon kung wa tay gahom nga mohingilin niini. Na ganitoy usa ka gidimon possess, no? I-possess siya sa evil spirit. Dayon usa ka alagad sa Ginoo nag-ampo, nag-rebuke, gibuhat pod unsay iyang nakit-an sa kadaghanan, pero unsay gitubag sa yawa nga naa sa sulod sa tawo mga igsoon. Nga paghilom, parihara beta. So lisod kayo paghilom nga naman there is no power. So importante mga igsoon ang power mao ni siya mga igsoon speaks about and addresses to deliverance. Dayon ang gugma, no? Ang gugma naghisgot usab kini sa inner healing. Diba? Kung naay bitterness sulod sa mga kasing-kasing, we will not receive blessing from God. Di gyuta mga mapadalanginan bisan atong mga pag-ampo mga igsoon kung dunay grudge, dunay bitterness inside of us, the Lord mahimong bungol ang Dios ni ana sa atong mga pag-ampo. Muna ato ang hinumduman mga igsoon. Dayon ang strongholds, it break down the minds of renewing of the mind and breaking down of strongholds. See? So unsa man mga igsoon, unsa man gipasabot of breaking of strongholds. Doon na natay duha ka buong mga igsoon nga atong hisgutan. Matod pa sa Oxford Dictionary definition of strongholds, number 1, a place that has been fortified so as to protect it against attack. So sa ato pa ang strongholds dili dautan, maayo. Fortified means maayo. Mayong Pinoy-anan, that is your comfort zone aron nga dili ka malihado, bantayan ka against attack kung mo atake kanimo, safety ka diha kapita, fortified, na? Munang ang Dios mo atong refuge. Ug atong nahibalaan mga igsoon diri sa kalibutan, walay safety diri sa kalibutan. Pero ang the best fortified city, na, is in the presence of God. Palagpakan nato si Lord mga igsoon. Ha? Walay laing safety nga dapit mga igsoon gawa sa presensya sa Ginoo. No? Pag wala gani ka outside the presence of the Lord, ang imuhang kinabuhi danger. Naadyutas peligro mga igsoon. Na? Bisan ang imong apelyido peligro, pero di ka mamiligro kung naa ka sa fortified city which is in the presence of God. Hallelujah. Next, ikaduha, a place where a particular cause or belief is strongly defended or upheld. Proteksyonan kas Ginoo, i-depend kas Ginoo. Nga naman, si Lord man ang imong abogado, pero wa kay abogado mga igsoon. Never you kang ma-acquitted. Never you kang mudaog. We will be defeated. No? And we are under the curse and under the attack of Satan. Remember mga igsoon, ang atong battle dili sa dugoon nga pakigubat. Ang atong battle dili sa arma sa unod nga pakigubat. Ang atong battle naa sa espirituhano, spiritual warfare. And then since our mind wala nakakita sa tong hunahuna, that considered as espirituhano. Wala nakakita sa hunahuna. Nakakita ka mo sa hunahuna? Wala.
That's why ang mind belongs to the spirituality. Mo na gani mga igsoon nga kung unsa ang imong kahadlok sa Ginoo, the fear of the Lord belongs to spirituality na siya. Kung dili ka makahatag sa imong panahon sa Ginoo, meaning wala kay kahadlok sa Dios. That means nga defeated ang imuhang spirituality because naay battlefield sa imong mind. Right? Muna nga, kinanglan kining mind, mga igsoon, atong mindset, usbon, bag-uhon. So, unsay buhaton nato mga igsoon nga, ang ato ang hunahuna, kanunay bago, hinumdumi lang mga igsoon. No? Na, hinumdumi lang. Dura tayo pangutana, are all strongholds bad things? Na? Nakita nato mga igsoon nga, sa definition palang daan, sa duha ka definition, dili dautan, di ba? So, pero ano sa siya mahimong dautan? Okay. A stronghold based and built on the foundation of lies is bad things. Sa ito pa, ano sa siya mahimong dautan? Kung ang imong stronghold founded na hanigani sa pagkadautan, and that is contradict diha sa hunahuna sa Dios, diha sa pulong sa Ginoo, diha na mahitabo nga dautan ang strongholds na naa nimo. So, meaning to say, kung dautan ang strongholds na naa nato, kinahanglan ta og renewal. Everybody say renewal. Oh, bag-uhon nato. Okay. So, that is ungodly stronghold. Muna kita mo nato ungodly strongholds. Mga butang na gani nga dili makapahimaot sa Ginoo, that is ungodly strongholds. Right? O namasayad ka ang strongholds mga igsoon, dili ka makahimo sa mga activity nga ipabuhat sa Dios kanimo. Dili og dili good. Right? Bisag willing pa ka, bisag ganahan pa ka, pero unsaon man naamay nakababag. Okay, ang mo na sa gitawag natong ungodly strongholds. So kung dunay ungodly strongholds, gikinahanglan na siya nga ma-broken down. Kinahanglan na siyang masugpo sa unsa pa maagi, tulo lang. Inner healing, deliverance of breaking the strongholds. Igsoon unsaon man tunan at unsaon man nato ni siya pag-minister kaning breaking the stronghold. Kaya naa may battlefield in the mind, may battle in the mind. The spiritual warfare man eh. Naara ta mga igsoon, there are two types of naara tayo gitawag og two types of strongholds mga igsoon. Some strongholds are positive, godly, na? Dayon based on truth, reinforcing our relationship with Jesus. Mo ni siya ang positive strongholds. Na? So, kining mga tao nga naa nagpossess ani, dili ni siya ma-defeated, kanunay ni siya mubarog. Dili tungod kay nag-study siya sa word. Si Timothy dili tungod kay naminaw siya mga igsoon, unsay gitambal ni Apostle Paul niya as his mentor, but because of renewing of his mind. Kay bisag unsa pa na ka masunundon ang usa ka tawo kung ang iyang hunahuna wala na bag-o. Na? Usa giingon sa Romans chapter 12 verse 1. Okay? I urge you brothers, in view of God's mercy, I urge you to offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Verse 2. Do not conform in this world at the pattern of this world, but renewing of your minds. Susunod sa Born to Praise TV channel. Mga butang na gani nga dili makapahimaot sa Ginoo, that is ungodly strongholds.